Kalimutan mo ba? Yun, siyempre, salamat sa mga kapatid natin sa pananampalataya na naka-attend. Tsaka yung mga hindi naka-attend, siyempre, pag-pray na lang din natin. Pinagpapasalamat ko yung pang-araw-araw na kalakasan na binibigay sa atin ni Lord. Siyempre, yung pag-iingat niya sa araw-araw na kahit kaskasero tayo ng maneho, yan, binibigyan niya pa rin tayo ng karapatan para mabuhay. Yan, tsaka pinagpapasalamat ko kay Lord yung pagsama niya sa akin sa struggle na nararanasan ko. Physically, struggle ako. Ang galing ngayon, dami kong nare-realize lalo ngayon na kaya pala ako binigyan ni Lord na ministry. Naisip ko nga, kung wala akong ministry, siguro wala akong rito. Kung umaattend lang ako ng Sunday service, wala akong rito. Wala ako sa harap nyo. Sa bigat ng nararamdaman mo problema na nararanasan mo. Same kami ni Brother Riginel na kahapon, nagsisend group kami ng bata. Yung testimony namin na kung wala kami yung cell group, parehas kami nang naiisip na huwag nang magpatuloy. Pero ang galing ni Lord kasi nilagay kami ni Lord sa church na to na binigyan kami ng ministry na paano nga pagka hindi na kami nagpatuloy, paano pag hindi na namin pinuntahan yung bata. Kasi mas kailangan namin unahin yung mga personal namin mga bata sa buhay. Gaya nga na una-una sa financial, sa family, siyempre yun na hindi nakikita yun yung mga sinisale group namin. Pero yung pattern namin doon is napakabigat. Niisip namin na napasabi na ni Brother Riginel na gusto na namin umalis. Gusto na namin huminto. Pero hindi nahayaan ni Lord. Hindi na-allow ni Lord. Binibigyan niya pa rin kami ng lakas para magpatuloy. Yun, yung pinagpapasalamat ko na Lord. May purpose si Lord kung bakit nangyayari yung mga bagay. Yan lang. Yun yung gusto kong ipagpasalamat. Matagal na dito. Ikaw na bahala kasi yung tawagin mo.